Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na kayo dito sa video kasi talagang medyo maingay dito po. May mga ibon, may mga manok, may nagtitinda pa ng pandesal, may umiyak na bata na ano dito. Medyo lalo umaga. May dadaan pa na motor. Maaga ako nag-record kasi may lalakarin ako mamaya. Ang isi-share ko sa inyo ngayon, yung mga naranasan ko na halos gabi-gabi nagbibisita sa akin na insekto. Puro ayunahan ko muna yung kahapon. Yung kahapon, nagbibideo ako. Tinitingnan ako ng ibon. Nakita ko siya, tinitingnan niya ako. Nagbibideo na rin ng magiging background ko nga. Tapos, alam niya na nagbibideo ako. Lumapit siya lalo. Naglanding pa sa paa ko. Nakapajama pa ako. Kasi maaga nga ako nagising mga 5, almost 6 na. Naglanding talaga siya sa paa ko. Hindi ko alam na ganun. Ano siya, hindi siya sparrow, medyo malaki sa sparrow. Yung maingay din sila na ibon. Mga seconds, mga 1, 2, 3, pagkatapos mag-land sa paa ko. Tapos umalis na. Sabi ko, ang ibon, ang dami-dami piling landingan, ba't doon pa sa paa ko? Ayun kahapon. Ang nangyari habang nagbibideo ako para sa background ko. Ito na yung mga insekto na madalas bumibisita sa akin. Ang madalas bumibisita sa akin yung, ano ba yun? Hindi ko ba alam yung brown beetle sa English yun. Hindi ko lang alam kung ano sa Tagalog yun. Alibangbang ba yun? Parang hindi naman nata alibangbang. Yung tinatali namin kasi ng mga bata pa kami. Tapos pinaiikot yun, matagal yun, umiikot. Yung brown, tinatali namin yun. Halos madalas ako binibisita ng mga ganyan. Halos gabi-gabi. Minsan dito pa sila namamatay sa kortina. Madalas ko sila hinuhuli kasi may pusa ako 2. Kakainin sila. Ginagawa ko, nilalagay ko sila sa kortina. Kasi ang kortina ko mga galing Saudi din. Magaling kapitan ng yung parang manipis yan. Magaling kapitan ng mga beetle, brown beetle. Sa amin ng tawag dyan, kulibubog. Madalas ako niyan, gabi halos. Hindi naman gabi-gabi kasi alternate yun. Minsan yung kuliglig. Kuliglig ba yun? Ang sikada sa English, ang sikada kasi parang nabiburied siya ng 17 years siya sa underground. Nakatago siya 17 years sa underground. Tapos lalabas na siya, mag-iingay na sa pag lumabas na siya dito sa mundo. Tapos ang itatagal niya ng buhay, madali lang. Mas matagal pa ang inilagay niya sa ilalim ng lupa. 17 years siya sa underground. Yan ang sikada, yung maingay. Tapos yung mantis, bumisita din sa akin yan. Bukod dun sa mantis, yung ano ba yung tipaklong, yung green grasshopper. Ako kasi mahilig ako, pag binibisita ako ng insekto, tinitingnan ko agad sa Google kung ano ibig sabihin. Kasi mahilig ako sa ganun kahit noon pa ko kung ano ibig sabihin. Kung mga ibon na pumapasok sa bahay. Pero wala namang pumapasok. Ngayon na lang yan. Dati ang ibon hindi naman pumapasok dito kasi makarinig lang yan ng kaluskos o lumilipad na. Pero ilang beses na ngayon, katulad ng nakaraang araw, pumasok nga. Naikwento ko sa unang video. Yung pumasok dito sila 2, naghintay pa ng ilang seconds bago lumipad. Kahapon, nag-video nga ako, nag-land sa akin ang ibon sa paa ko. Yun ang mga kakaibang mga
insekto na halos gabi-gabi yun, walang tigil. Pagkatapos ng minsan sabay-sabay pa ang brown beetle na pumupunta rito. Ang ginagawa ko, hinuhuli ko sila, nilalagay ko sa kortina. Minsan namamatay dito sila. Dito na lang sila namamatay. Nakikita ko, hindi na gumagalaw dyan. Dyan lang sila. Yung ginagawa ko naman, nililibing ko naman sila. Kasi kawawa naman. Mahilig talaga ako sa mga ganyan, maliliit na bagay. Ultimo nga, frog, nahulog sa ano. May grapon kasi kami doon na puro sa ano, pag naulanan, minsan naisita ka ng tubig. May pumapasok na frog. Ilang beses siguro, naka-4 na beses yun. Nire-rescue ko sila. Inaalis ko. Minsan nga ang frog nahuhulog sa butas kasi alam mo naman sa probinsya, lalagyan ng basura. Nire-rescue ko sila. Lahat nire-rescue ko. Ultimo insecticide. Ultimo cockroach. Minsan nando sa toilet bowl. Nire-rescue ko yung pinaalis ko. Ganon ako sa kanila magtrato. Lahat ng mga insekto, tinitingnan ko yun. Ang summary, puro good vibes, puro prosperity, puro good luck. Ganon pala yun pag sa mga insekto.